Maibigan, magandang araw sa ating lahat. Ngayon po maibigan ay i-observe ho natin or i-monitor ho natin yun pong atin pong bagong board na yung pong Piso Wi-Fi main board mga kaibigan, yung orange po na kulay ano. So, meron ho kasi akong zero tier. Yung tutorial ko po dati mga kaibigan na lahat po ng aking vendo. So, ito po ay isang account lamang ano. So, 24 lahat ng active po dito. Kasi free ano lang po ito, free account lamang po ng zero tier. Kaya 24 lamang po yung limit niya. So, may iba pa po akong account ng zero tier mga kaibigan. So, isa dito ay yung orange na Piso Wi-Fi mainboard. May nagsasabi kasi na mataas daw yung temperature niya ano. So, ikumpara natin siya sa yun sa Orange Pi na ginagamit natin yung kulay green or blue ano. So, ito mga kaibigan, ito po yung natin, yung orange na kulay ano. So, orange na kulay yung board, Piso Wi-Fi main board. Yung kanyang computer type is Orange Pi type din po yun. Kahit i-check nyo po ano. At ang kanyang RAM mga kaibigan is 1000 MB. So, nakikita nyo po, tumatakbo po siya pataas, pababa yung niya, yung monitoring ng ating CPU ano. So, andito siya sa 43 degrees Celsius. Sa tingin ko naman siguro pag aabot po yan dito, mag-steady po yan dito, siguro yun yung delikado ano. Pero pag ganito, 45 degrees, kayang-kaya pa yan. Kahit nga po, ipakita ko po sa inyo mga kaibigan ha. Ito Raspberry Pi po yan. So 56 degrees Celsius po yung kanyang init, 'di ba? Pero good na goods po ang vendo na ito sa akin pong pinaglagyan. Ayan. Actually may gumagamit nito ngayon isa. Okay? So mataas pa rin ang kanyang temperature, no? Pero sa tingin ko kapag sasagad siguro yan diyan, mag-steady, yun siguro yung delikado ng ating mainboard ano. Ito ay Raspberry Pi 4GB RAM. Pero mataas pa din naman po yung temperature niya. At ito may bigyan, yung Orange Pi 1 na gamit talaga natin na green. Makita ho ninyo, nasa 53 degrees Celsius po siya. Tingnan natin may bigyan kung ilan yung gumagamit nito ngayon. Monitoring natin po may bigyan, wala pong gumagamit ano. Pero Orange Pi po ito. Orange Pi yung green or blue. Pero mataas pa din yung kanyang temperature. Makikita nyo po, 50 degrees Celsius. Pero hindi naman po abot sa sagad dyan, ano? So, kung siguro kung 50, 55, hanggang dito lang, goods pa din po yung board natin, di ba? Ito mga kaibigan, Raspberry Pi. Balikan natin yung orange na board. Ito po yan mga kaibigan, 47 degrees Celsius na ngayon. Check natin na kung ilan yung gumagamit nito ngayon. 42 degrees Celsius. So may tatlong gumagamit sa Orange Pi type, yung orange mga kaibigan na board sa ngayon na. Tapos yung kanyang temperature ay nasa wait lang mga kaibigan. Ay nasa 43 degrees Celsius ano. So balikan natin yung Orange Pi 1 talaga, no? 1000 Mbps, ayan. Nasa 31 degrees Celsius siya. So, check natin kung ilan yung gumagamit nito ngayon. Kung may gumagamit ba o wala. Ayan, may bigyan, wala pong gumagamit. Kaya, hindi siya mainit, ano? Orange Pi 1 po ito, may bigyan. Ito naman, Piso Wi-Fi mainboard. May tatlong gumagamit. 43 degrees Celsius ang kanyang, 46. Tumatakbo siya sa 46. Okay, so ang Raspberry Pi, ayan may bigyan 56.9 yung kanyang init, 'di ba? Pero ang laki pa ng space, sa tingin ko okay lang to sa board na ganito kainit. Okay, so ito yung isa na Orange Pi na 1000 MB or 1 gig din. Mataas naman yung niya, temperature, 'di ba? I-check natin kung ilan yung gumagamit ngayon.
Ayan, maibigan, no? Wala din pong gumagamit sa Orange Type or Orange Pi 1. Pero mataas po yung kanyang ano. Kasi po, ito maibigan, nasa ano po ito. Ayan, sumasagad po siya ng 52 degrees Celsius. Ito po kasi maibigan ay nasa ano, tabing dagat ano. Siguro mainit ngayon ang hangin doon or ano ba, yung panahon doon. Minsan kasi pag nasa tabi ng dagat, 'di ba, mainit yung ano, yung lugar na 'yan pag walang hangin, 'di ba? Kaya siguro ganito yung temperature niya. Okay, so yung mga nagtatanong kung mataas ba daw yung temperature ng bagong board na Piso Wi-Fi main board, para sa akin kapareha lang naman mga kaibigan ng Orange Pi 1. So maganda talaga pag bibili ho kayo kasi ayun, mapapamura ho tayo, di ba? Tapos yung kanyang original or sa tingin ko ang source nito ay Orange Pi pa din kasi yung babasahin niya sa computer type niya is Orange Pi type po ang nakalagay po dito mga kaibigan. So sa magtatanong diyan kung bakit ko na monitor ng sabay-sabay yung akin pong Mavendo, dahil po yan sa zero tier mga kaibigan. So first user po ng zero tier o nagkaroon ho ng features ng zero tier ay ang Easy Wi-Fi. Kaya lahat ng Mavendo ko ay Easy Wi-Fi yung gamit ko kasi isa-isa ko po silang mamonitor. Gaya ho nito mga kaibigan sa nakikita ho ninyo. Yan po, 24 lang limit. Kaya 24 lang po dyan. Makikita ko po kung saan dyan yung online and offline. Halimbawa ito, last scene, 1 minute. Yan po ay online po yan. Pero pagdating po ng ano, pag nakalagay po dyan is 1 hour, 50 minutes or 2 hours, ibig sabihin naka-offline yung vendo nyo 2 hours ago. So, pero itong lahat ng to is naka-online po yan mga kaibigan. 1 minute. So ito din yung kagandahan ng zero tier. Kung kayo po ay magtatanong, may video tayo dyan sa link natin kung paano po gamitin ang zero tier para po sa Easy Wi-Fi. Yung ibang software, ang LPB ay hindi pa po siya talagang stable, ano? Hindi po siya effective. Hindi po siya working doon dito po sa zero tier. Meron namang zero tier sa 15.5 pero hindi talaga working mga kaibigan. Sa ibang software, hindi ko alam. Basta ang pinakaunang gumamit to ay ang Easy Wi-Fi. So sa araw nito mga kaibigan, yun lamang po ang aking ibabahagi sa inyo. Magandang araw po sa ating lahat and God bless us all.